Hello po! So magandang araw po sa ating lahat. So ako po si Engineer Maria Cristina Taonero from the Office of the Local Economic Development and Investment Promotions Division under the Office of the Provincial Administrator. Ngayon pong araw ay nagsimula po ang ating MSME Week Celebration sponsored by Provincial Government of Occidental Mindoro sa pangunguna po ng ating butihing Gobernador Governor Eduardo V. Gajano. Ito pong MSME Week ay ating isina-celebrate tuwing second week of July bilang tugon sa ating Magna Carta for MSMEs kung saan tayo po mga development partners ay inilalaan ang ating second week of July. Ang ating po mga programa ngayong araw, kanina po ay nagkaroon tayo ng Unity Ride or yung ating pong motorcade and then with our development partners. And then we also have our opening program. And ngayon po, kasalukuyan pong ginaganap ang ating Mini Trade Fair dito sa Pagcor Building sa ground floor po. Ano po? So we also have, tomorrow we will be having yung Fight for Oxy. This is in partnership with Occidental Mindoro State University. So kung saan tuturuan po ang mga product developers natin, product producers natin from Santa Cruz, Camburao, Caloocan, and Dabre de Ilog ng fish processing. Ano po? So on Thursday and Friday, we will be having Project Ignite also under the Negosyanteng Mindoreño at Mindoreña. Ano po? Wherein partner naman po dito natin ang Polytechnic University of the Philippines sa Blayan Campus at tayo po ay magbibigay ng bookkeeping seminar sa ating mga negosyante. So sana po makapunta po kayo dito sa ating mga events, sa ating activities, especially dito sa ating mini trade fair. Ano po? This event will run from July 7 until July 10 dito po sa Capitol Complex. So come and join us! Sa bawat kanto, may galaw na ramdam. Bawat hakbang niya, may serbisyong handang ihandog sa bayan. Simple lang ang lakad, pero todo ang gawa. Tsinelas migop, simbolo ng tunay na pagsaserbisyo sa masa. Kaliwa, kanan, sabay-sabay tayo. Pag may leader na tapat, todo suporta ang tao. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Eduardo Gadiano, Tsinelas Migo, astig na liderato. Look, stop, step, 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 pagkata. Step, 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 palakpak, ikot-ikot muna. Talon sa saya, buong probinsya, sabay-sabay gumalaw na. Uy, 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 ganado, ganado. Sa bundok at dagat, tuloy ang saya. May proyekto, may tulong, may pag-asa sa bawat isa. Dahil po sa pangunguna ng ating mahal na Gobernador Ed Gajano, sa lahat po ng suporta sa atin dito sa Barangay Lagnas, lahat ng mga pinagawa dito ni Gob, mga completing, lahat po ito hanggang Victoria, siya po yung nakasuporta, siya lahat ng nagpagawa. Lahat po, pati doon, lahat ng putol-putol po sa ngayon, tapos na po, putol-putol nating mga kalsada. Lahat po na naiwan na putol-putol, dugtong-dugtong na po ngayon. Kaya kami nagpapasalamat sa ating mahal na Gobernador Ed Gajano. Lalo na yung ating napiktuhan ng Tisoy, yung nagiba nating covered court po, yan nagiba po. Siya pa rin po ang sumuporta na para naipaayos. Ngayon po ay maganda na. Kaya sa ating gobernador, lahat ng mga project namin dito ay talagang tapos na po. Hinihiling po namin na lahat ng resurvey natin after 2027 ay tuloy po na may pagawa natin sa ating mahal na gobernador at kami po ay nagpapasalamat sa kanyang suporta dito sa Barangay Lagnas. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ang School Principal 1 ng Payitan Elementary School, Ma'am Marilyn Amores Baroga. So, ang Payitan Elementary School po ay taos-pusong nagpapasalamat sa ating mahal na Governor Eduardo B.
Gadiano sa kanyang ipinagkaloob po na covered court with stay. Sa tagal-tagal pong panahon na ito ay pinangarap ng mga mag-aaral, mga magulang, mga kaguruan, ay ano po na ito ay natupad na po ang pangarap ng Paitan Elementary School. Kaya labis po kami nagpapasalamat ang pamunuan ng Paitan Elementary School, barangay official, sa aming mga PTA officer at ang buong mag-aaral ng Paitan Elementary School ay labis pong nagpapasalamat sa ipinagkaloob na covered court ng ating mahal na Gobernador Eduardo B. Gadiano. Maraming salamat po. Kasing init ng araw ang pagmamahal mo sa lalawigan. Ramdam sa ngiti sa pagnanais na bawat isa'y madinig at masilayan. May puso kang marunong makinig sa hikbi at pagod ng bayang iniibig. At sa tindi ng init at pagsubok, may lilom na handang umalalay. At ang iyong pagsilong ay hindi pagtalikod, kundi paghahanda sa muling pagbangon. Sa lilim tumitibay, sa pagsilong, sumisilang ang tunay na pagsulong. Ay, magandang tanghali po sa aking mga kabarangay, lalo't higit sa ating gobernador, na kung saan ang Barangay Agwas bilang barangay captain, Cesar Ison de la Cruz po ay lubos na nagpapasalamat sa ating mahal na gobernador Ed Gadiano sapagkat nung ako'y manungkulan bilang kapitan, ito po ay rough road hanggang papunta po ng Surong at papunta po ng barangay Rizal, papunta ng barangay Manood ay rough road po ito. Ay nabigyan po ng konkretong daan ang aming barangay at lubos po ang pasasalamat ng Barangay Agwas sapagkat matagal na po itong pangarap na masimento ang aming provincial road. Maraming salamat po sa ating mahal na gobernador. Salamat po sila sa mga naging instrumento ng kaganapan at katuparan ng ating mga pangarap dito sa Barangay Agwas. Siyempre po, ang Barangay Agwas hindi po malilimutan ito sa panahon po ng ating mahal na gobernador Ed Gadiano. Lubos po ang pasasalamat po namin, lalo't higit po ako at ang buong Barangay Council. Salamat po ng marami, naging maunlad, maganda na po ang serbisyo ng aming daan. Salamat sa serbisyong ganado, maraming salamat mahal na Gobernador Ed Gadiano. Laging gantisado. La 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 la. Servisyong Gadiano. La 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 la. Damdam loko. Gandang araw po. Ako po si Joseph Abalos Jr., Barangay Kagawad ng Barangay San Francisco. Under po ni Honorable Janet A. Sarsati. Kami po ay nagpapasalamat sa ibigay na proyekto ng ating mahal na Gobernador Eduardo Gadiano na concreting of roads mula Zone 1, Zone 5 at Zone 6. Maraming salamat po. Ano ba yung vision mo, Gob, sa ating lalawigan? Isang simpleng salita. Isang lalawigan na maunlad, mapayapa, na nananampalataya sa dakilang lumikha, makatao, makabayan, na may katarungang panlipunan, nangangalaga at nagpapahalaga ng ating kalikasan. Mula sa pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa inyo ang programang magsisilbing daluyan ng mga impormasyon na dapat ninyong malaman. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Programang maglalapit sa pamahalaan at mamamayan. Ganadong Lalawigan! Magbibigay ng napapanahon at mahalagang mga balita, paglilinaw sa mga kasalukuyang usapin. Ganadong Lalawigan! Update sa mga programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan.
Panlalawigan at pagsagot sa inyong mga katanungan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng masarap na pananghalian. Ganado Lalawigan! Ganado Lalawigan! Hatid sa inyo ni Governor Eduardo Bigadiano. Ganado na! Mas gaganahan pa! Makakasama ninyo ang mga pinagkakatiwalaang lingkod bayan, Helen Pilaro de Guzman at Fernie Dato. Ganadong Lalawigan! Ganado Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Tayo na't magsama-sama sa lalawigang pinagpala. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. Magandang tanghali, araw po ngayon ng Biyernes, ikasampu na sa buwan ng Hulyo. Mula sa pamanang pananawigan ng Occidental Mindoro, sumasa niyong kalipunan ng mga balita. Ganado Lalawigang Balita. Magandang tanghali po. Narito ang ating mga balita mula pa rin sa pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro. Matagumpay na isinagawa sa lalawigan ang pagdiriwang ng MSMEs Week 2026. Ito ay nagsimula nung araw ng Martes, July 7 hanggang July 10 na may temang Navigating the Shift, Building Resilient and Future-Ready MSMEs. Ayon kay Lady PD Focal Person Engineer Cristina Tahunera, sa panayan ng programang Ganadong Lalawigan, bahagi ang pagdiriwang ng isang nationwide observance alinsunod pa rin sa Magna Carta for MSMEs, kung saan itinalaga ang ikalawang linggo ng buwan ng Hulyo bilang MSMEs Week sa buong bansa. 4 na pangunahing aktibidad ang isinagawa sa lalawigan bilang bahagi ng pagdiriwang. Nagsimula ito sa Unity Drive kasama ang iba't ibang development partners, sinundan ng opening program sa PAGCOR Socio-Economic or Civic Center sa bayan ng Mamburao. Kasabay nito ang 4 na araw na Oxy Mini Trade Fair sa ground floor ng PAGCOR Building. Habang isinagawa rin noong July 7 ang Provincial SMED Council meeting sa Talayas. Ayon kay Engineer Tahunera, layunin ng pagdiriwang na higit na maipabatid sa mga micro, small and medium enterprises ang mga programa at serbisyong inihahandog ng mga development partners at ng pamahalaang panlalawigan. Isa rin ito anyang pagkilala sa mahalagang ambag ng sektor ng MSMEs sa pagpapaunlad ng lokal na ekonomiya. Ito na ang ikatlong sunod na taon ng pagdaraos ang MSMEs Week sa Occidental Mindoro. Bahagi rin ito ng patuloy na paghatid ng serbisyong ganado ng pamahalang panlalawigan sa ilalim pa rin ng pamumuno ni Governor Ed Gadiano. Ito'y bilang suporta sa pagpapalago ng kabuhayan ng mga negosyanteng Mindoreño at Mindorenya. Samantala, narito po ang pahayag ni Lady PD Focal Person Engineer Cristina Tahunera. Ito po ay kasama pa rin po, kaakibat pa rin po no, ng ating pagde-deliver ng serbisyong ganado sa ating mga negosyanteng Mindoreño at Mindorenya. Lalawigang Balita. Samantala sa nating mga balita, isang Persian Transport Vehicle o PTV ang pinagalob sa lalawigan ng Occidental Mindoro mula sa Philippine Chartership Stakes Office Medical Transport Vehicle Donation Program na nagawa sa Show Plaza 1 Building, Mandaluyong City.
Ang nasabing PTV ay personal na tinanggap ni Governor Eduardo Bigadiano para sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Personal na pinagkaloob nila PCSO Chairperson Judge Felix P. Reyes at PCSO General Manager Honorable Milquiades Robles habang nasabing PTV sa mga kinatawan ng Mimaropa Region. Ang isinagawang Patient Transport Vehicle Distribution for the Southwestern Tagalog Region ay kaisa sa layunin ni Governor Ed Gadiano na mas mapalawak ang serbisyong medical at patient transport sa ating lalawigan. Kasama ng butihing Gobernador Ed Gadiano na tumanggap na nasabing PTV, si Provincial Health Office Department Head Dr. Romualdo Salazar Jr., PGDH, PSO. Ganadong lalawigang balita. Samantala, nagsagawa naman ang Office of the Provincial Veterinarian sa pakikipag-ugnayan sa General Services Office at Provincial Accounting Office. Ito ay may kaugnayan sa buwanang monitoring at inventaryo ng mga kambing sa breeding station, Barangay Murta, San Jose Occidental, Mindoro. Layunin ng gawaing ito na matiyak ang maayos at tamang pagtatala ng bilang ng mga kambing at mapanatiling napapanahon ang mga opisyal na record ng breeding station. Sa isinagawang monitoring, naitala ang kabuang 35 ulo ng kambing. Ang regular na monitoring at inventaryo ay mahalagang bahagi ng mahusay at sistematikong pamamahala ng breeding station para matiyak ang maayos na dokumentasyon at epektibong pagpapatupad ng mga programa at paghahayupan. Sa atas at utos pa rin ang butihing Governor Eduardo Bigadiano sa suporta ni Vice Governor Diana Apigo Tayag at miyembro ng Sangguniang Panlalawigan sa pangunguna at pangangasiwa ni PIVET Dr. Leonie M. Cuden. Ganadong lalawigang balita. Samantala bilang pakikiisa naman sa bawat barangay makikinabang program, isang pambansang programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong matiyak na bawat barangay ay direktang makikinabang sa mga programa at serbisyo ng pamahalaan. Matagumpay na isinagawa kamakailan ng programa sa Provincial Training Center sa Bayan ng Mamburao. Ang programa ay nakatuon sa pagpapalakas ng koordinasyon sa pagitan ng pambansang pamahalaan, lokal na pamahalaan at mga barangay upang mas mapabilis ang paghatid ng mga pangunahing serbisyo, mapalawak ang mga oportunidad sa kabuhayan, mapaunlad ang mga infrastruktura at matugunan ang mga pangailangan ng bawat komunidad. Dumalo si Governor Ed Gadiano kasamang kinatawan ng 164 na barangay sa buong Occidental Mindoro bilang suporta naman sa layunin ng programa na palakasin ang ugnayan ng pambansa at lokal na pamahalaan para sa mas mabilis at mas epektibong paghatid ng serbisyo sa bawat komunidad. Patuloy na kaisa ng pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro sa pag-usuro ng mga programang naglalayong maghatid ng inklusibong pag-unlad at mas maayos na buhay para sa bawat Mindoreño. Ganadong lalawigang balita. 8 solar-powered street lights naman ang naipagkaloob sa sitio Ulangguan, Barangay Barahan, Bayan ng Santa Cruz. Ito ay sa pamamagitan ng Project Liwanag, isang programang naglalayong mapalakas ang kaligtasan at mapabuti ang pamumuhay ng mga katutubong komunidad. Nagsimula ang paglalagay ng mga ilaw kamakailan sa pangunguna ni Police Corporal Ricky Prado at ng RPSB team, katuwang ang Provincial Governor's Office at ng Occidental Mindoro Police Provincial Office. Ayon kay Police Colonel Ali Jose Duterte, bahagi ng layunin ng kanilang tanggapan ang magpatupad ng mga programang may direktang pakinabang sa mga komunidad. Ito'y lalo na sa mga katutubong naninirahan sa malalayong lugar ng Occidental Mindoro. Malaki ang inaasahang may tutulong ng mga solar-powered street lights sa pagpapalakas ng seguridad sa nasabing lugar. Makatutulong din ito upang maging mas ligtas at mas magaan ang araw-araw na pamumuhay ng mga miyembro ng tribong Alangan. Ipinatupad ang proyekto sa tulong ng pagtutulungan pa rin ng pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro
at ng Occidental Mindoro Police Provincial Office bilang bahagi ng patuloy na paghahatid ng mga pangunahing serbisyo sa mga komunidad na higit na nangangailangan. Ganado, lalawigang balita. Samantala sa ating pong panghuling balita, nagkaloob ng pinansyal ng tulong ang pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro sa ilang barangay at ilang o isang institusyon bilang suporta sa kanilang mga programa at aktibidad. Sa panguna ni Governor Ed Gadiano at sa pamamagitan ng MBAO o ng Municipal and Barangay Affairs Office, ipinamahagi ang tulong pinansyal sa mga benepisyaryo. Tumanggap ang Barangay Poblasyon 3 ng 20,000 piso bilang suporta sa pagdiriwang ng kanilang founding anniversary. Pinagkalooban naman ng 30,000 piso ang Barangay Bagong Sikat sa San Jose para sa pagdiriwang ng ika-84 na founding anniversary, habang 20,000 piso naman ang ginawad sa Barangay Casage sa Santa Cruz para sa kanilang ika-54 na founding anniversary. Samantala, naglaan din ang pamahalang panlalawigan ng 30,000 pisong tulong pinansyal para sa Office of the Provincial Prosecutor bilang suporta naman sa travel expenses at accommodation ng mga delegado na lalawak sa ika-35th National Convention of the Prosecutors League of the Philippines na gaganapin sa Iloilo Convention Center sa Iloilo City. Ayon pa rin sa pamahalang panlalawigan, bahagi ang mga natulong ayuda ng patuloy na pagsuporta sa mga barangay at institusyon nagsusulong ng mga programa nakatulong o nakatutok sa pagpapaunlad ng serbisyo publiko at kapakanan ng mamamayan sa lalawigan. Ganado, lalawigang balita. Mga kaibigan, sumunyo pong ating mga balita ngayong Biyernes ng tanghali. Ako po nyo nakasama, Ferdi Data. At ako po naman si Helen Pilaro de Guzman. Magbabalik po ang ating programang Ganadong Lalawigan at sa ating pagbabalik, makakasama po natin ang ating Social Worker Officer 1 ng San Jose District Hospital, Ma'am Feby Ann Peralta. Dito lamang sa ating programang Ganadong Lalawigan. Iwan sa iisang mithiin ang bawat pangarap sabay-sabay na aabutin. Halina't sumama sa paglalakbay ng tsinelas ni Kobe. Sama-sama sa iisang layunin, serbisyong ganado nais maiparating sa inyo ang tsinelas ni Kobe. Tsinelas ni Kobe. Bukas palad na pagtulong sa inyo'y ihahatid. Ganadong araw, patuloy na ipinapatupad ng pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro ang Open Door Policy. Sa pangunguna ni Governor Ed Gadiano, layunin ng programang ito na mas mapalapit pa ang publiko serbisyo at agarang matugunan ang pangangailangan ng bawat Mindoreño. Tuwing Lunes at Martes nasa map sa area si Governor Gadiano. Miyerkules naman ay nasa Sablayan. At tuwing Huwebes naman sa San Jose para sa mga taga-Samarica area. Sa ilalim ng patakarang ito, personal na nakikipag-usap ang gobernador sa mga mamamayan upang makinig, magbigay ng tulong at maghanap ng agarang solusyon sa kanilang mga suliranin. Kaya naman hinihikayat ang lahat na makipag-ugnayan sa itinakdang araw at oras upang direktang makausap si Governor Ed Gadiano. Mula rito sa Provincial Capital of Occidental Mindoro, ako si Joy Evangelista para sa Ganado News Report. Sa isang ganadong paglilingkod, susungin ang lahat para sa serbisyong tapat. Sa bawat baryo at gilid ng daan, puso ang dalang sagot sa hirap ng bayan. Sa init ng araw at hampas ng ulan, hindi urong, hindi magpapahinga. Kapag ang lingkod ay may paninindigan, ang bawat hakbang para sa masa. Akyat bundok, tawid ilog, para sa bawat pangako. Lakad lupa, kapit bisig, hanggang maramdaman ang pag-asa. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Kay Gobernador Ed Gadiano, taas ng bayan. Akyatin ang kabundukan, lalakarin ang kalupaan. Kay Gobernador Ed Gadiano, tapat na paglilingkod sa dulo ng pagod at hirap. May
Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat mula po sa pamunuan ng Politeknikong Universidad ng Pilipinas Sanay ng Sablayan. Ako po si Director Lynn S. Alcaraz. Sa kasalukuyan po ay ongoing ang pagpapagawa po ng aming third floor kasama po ang bubong nito, kisame at ang pagpipintura po ng ating building. Dahil po dito, magiging mas ligtas, aya-aya, ang ating pasilidad para po sa darating na pasukan po sa taunang 2026-2027. Malaki po ang tulong nito sapagkat hindi na po tumutulo ang aming third floor at ganun din po hindi na namin kailangang ilipat ang mga estudyante namin sa ibang pasilidad katulad ng gymnasium o kaya po sa mga tent namin para magklase ang mga bata lalo na kapag panahon ng mainit. Ito rin po ay magiging simbolo ng isang ligtas, maayos na pasilidad para po sa ating mga isko-iska at saka po sa ating mga kaguruan. Malaki po ang naging tulong ito para sa aming mga isko at iska at higit po sa lahat sa buong komunidad po ng ating universidad. Kaya po mula po sa ating mga isko at iska, kaguruan at mga empleyado, kami po ay naglubos na nagpapasalamat sa ating pamahalaan na Governor Ed Gadjano, ganadong-ganado. Muli po, maraming salamat. Ano ba yung vision mo, Gob, sa ating lalawigan? Isang simpleng salita. Isang lalawigan na maunlad, mapayapa, na nananampalataya sa dakilang lumikha, makatao, makabayan, na may katarungang panlipunan, nangangalaga at nagpapahalaga ng ating kalikasan. Halina't sama-sama, tara na't pakinggan, balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Teleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadjano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Magandang tanghali. Araw po ngayon ng Miyerkules. Ano Miyerkules? Parang feeling mo talaga ngayon, Miyerkules, Biyernes na. Biyernes. Adjust sa buwan ng Hulyo. Yes, thank God it's Friday and thank God maganda pa rin ang panahon dito sa amin sa Occidental Mindoro, Pero San Jose. kanina raw, San Jose ha, ang sinasabi malakas daw ko. yung ulang kanina. Tama ba yun kanina? Kahit kagabi, lakas sa mga kidlat, ano pa yung kulog. At talaga namang may kaugnayan yan sa minomonitor ng ating PDRRM na bagyong sabi nyo super typhoon. Super typhoon nga. Makikita mo talagang malawak yung ulan na dala-dala itong super typhoon. Kaya kita mo kahit malayo, tayo maulan. Kasi malawak talaga yung pero ulan. pasalamat din ako no dahil hindi ganoon kabuhos palagi ang ulan dito sa Calintaan, Rizal and San Jose. Kaya magpapasalamat lang ako saglit Manong Ferdy, Okay. dahil kahapon ay naihatid ng maayos sa huling hantungan ang aking inang na 105 years old, magwa 106 na sana siya sa 16 ng July. Oo. Pero siya po'y sumakabilang buhay na at nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga pakikiramay, sa lahat po ng nakidalamhati sa Pamilya Santiago at special thanks din sa Barangay Iriron, Calintaan, headed by Kapitan Absalud sa pagpapahiram pa rin ng bihikulo, ng sasakyan para ho sa mga gustong maghatid from Calintaan going to San Jose Public Cemetery. And of course, sa munisipyo ng Calintaan, salamat din po sa OSCA President ng Calintaan kay President Espinosa. Thank you very much sa lahat po ng mga taong kasama namin kahapon. At nakikiramay na rin tayo sa
Santonia family, lalo tigit kay Noli Santonia sa pagyaon ni Bobot, anong kanyang buting may bahay, na kung saan inedon sa uling hantungan kahapon. Kahapon din pala. Oo, halos magkasabay sila yan noong naka-confined din sa district hospital. Saan sa district hospital? Ayan, yung may bahay ni Sir Noli, at saka yung inang ko. So by the way, happy listening muna sa Celia's Canteen dyan sa Iriron, Kalintahan. At sa Barsaga family na lagi nang nakikinig sa pamamagitan ng Facebook. Pero tayo napapakinggan din sa mga radio stations. Of course naman. At saka kay Polska Ramirez. Kay Ma'am Jonat Paking, lumalaban siya, Ferdy, dahil malapit na ang ating anniversary. Malapit na. Nabalitaan niya yung mga top fan ay may paradyo ka, kaya talagang Batiin ko lang sa isang linggo sa radyo. kaya hindi na lang hindi na lang isa o dalawa o tatlo ang mga talagang top fan natin, ha? Ay binabati mo natin, Helen, happy birthday, si John Homer Alim. Si Sir John, si birthday Sir niya Homer, ngayon. lagi nating nakakapanayam yan nung dito siya Napakasipag nito sa Civil Service Commission. Wala na siya dito nasa Occidental Mindoro. Wala na. Nasa At isa pa, Laguna na yata. binabati natin, Helen, ang yumao nating kasama sa hanap buhay, si Michael Rogas. Birthday niya ngayon, July 10. Nagulat ako doon. Okay, sa lahat na po na may mga karawan, pagbati natin sa inyo ng happy birthday. Happy birthday! Alright, samantala, Helen, teka muna, tayo may tatawagin. Sapagat may mga nagtatanong sa atin, Helen, kumusta raw ba ang sitwasyon ngayon ng biyahe ng barko? Dahil malakas ang hangin kagabi, tapos kanina malakas ang ulan, at kahapon na balita rin sa Kalintaan na parang may nagkansela na biyahe ng barko sa Abra de Ilog. Sige, alamin nga ho natin, makibalita tayo. Pero kanina, shout out lang kay Ate Lo, si Ate Lorelai Gutierrez sa taga Barangay San Agustin. Kinukwento niya ang aga-aga ang tataas at ang lalakas daw ng hampas ng alon dyan sa Barangay San Agustin, dito po sa bayan ng San Jose. Ang tanong, kumusta naman sa Abra de Ilog Port? Diyan ho sa pier ng Abra de Ilog. May biyahe kaya? Pero siguro mamaya malaman ho natin sa right person para magsalita at makibalita sa atin sa sitwasyon ng Abra Port sa Abra de Ilog. Yes, okay, Helen, nasa ating linya na ngayon ang PPA manager natin sa Abra de Ilog, si Ma'am Len Macariola. Ma'am Len, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po, sir. Opo, kumusta po ang sitwasyon ngayon dyan sa Abra Pier? Maulan po ba ngayon dyan? Sa kasalukuyan po, wala naman po tayong nai-experience na pag-ulan. Occasional rain showers po. And salamat naman din nga po sa nastaas. At maganda po ang alon natin. Hindi po tayo malakas ang alon sa kasalukuyan. Ay, salamat naman. So kahapon po ay hindi tayo tawag dito, ng biyahe, nag-cancel ng biyahe kahapon? May ilan lang pong mga barko na nag-cancel ng biyahe. Yung dati natin na every 2 or 3 hours, medyo naging isa lang po dahil sa masamang panahon nga po na na-experience ng bansa. Pero in general ay okay po naman yung takbo, yung biyahe ng ating mga barko so far ngayong pong araw na ito? Yes po. Hindi po normal na katulad nung dati, pero hindi po tayo nawawalan ng biyahe. Yun po ang maganda. Wala po bang advice para sa cancellation? Mayroong bang nakaamba na cancellation? Ang nagbigay po ng cancellation para ngayon pong 11:30 ng umaga, yung Montenegro natin. Ang tentative po nila na sunod na biyahe, depende daw po sa panahon, sabi nila ay 3:00 ng hapon. So, ibig sabihin ng Montenegro Shipping Lines, ngayong 11:00 wala pong biyahe? Wala po daw. Pero ibang mga barko ay tuloy-tuloy po naman ng biyahe? Yung Roro Power po ay on the way na po galing Batangas. So, expected po natin bago mag 12:00 ng tanghali ay nandito na po ang barko dahil sila po ay pabiyahe ng 1:30 ngayong hapon. So far po, ilang barko bumabiyahe sa atin dito ngayon? Vice versa ng Batangas Abra? Sa ngayon po, 2 lang po ang nagbabiyahe. Ang ating
Besta Shipping Lines, Orange Navigation at Montenegro. Dahil ang Island Water po ay may announcement po sila since July 9 na until further notice, wala muna po sila pansamantalang biyahe. Wala pong reason kung bakit wala po silang biyahe pansamantala? Inclement weather po, yun pong Okay. ating nararanasang bagyo. Pero ngayon po ay sinasabi po ng Pag-asa na papaganda ng panahon, unti-unti ng papaganda ng panahon, papalabas na itong si Inday, ano po. May posibilidad po na within this day o hanggang mamayang gabi ay bumalik na po yung normal na biyahe ng barko natin? Yes po, yun po ang sabi sa atin ng ating mga shipping companies. Pag nag-improve na po ang ating sea condition, wala na pong hangin, babalik na po sa normal ang ating biyahe. Oh, may nagpapatanong po kasi rito kasi bibiyahe mamayang gabi, ano? Ano po ba yung biyahe, mga oras ng biyahe from 7 ng umaga, ng gabi mamaya hanggang madaling araw? Ano po yung mga schedule ng biyahe rito? Sa ngayon po ay hindi ko pa po maibigay sa inyo dahil nga sabi nga po ng ating mga kasamahan sa shipping, depende po sa panahon. Okay. Para po sa mas accurate at mas reliable po na vessel schedule, pwede po nating bisitahin ang kanilang mga Facebook pages para po mabigyan tayo ng mas Update. Tamang update po. Okay. Yun. So yung ating mga paalis na pa na mga kababayan, paluwas, wala po naman dapat alalahanin, ano po? Wala naman po silang dapat alalahanin dahil hindi po tayo nagkaroon ng cancellation. Medyo nabawasan lang po yung frequency pero tuloy-tuloy po ang biyahe. Okay, ma'am, maraming salamat sa inyo ha. From time to time, tapoy laging tatawag sa inyo, lalo ngayong mga panahon na ito, nakabagyuhan, ano po? Yes po. Okay, ma'am, maraming salamat. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Alright mga bigan, si Miss Len Macariola, ang ating PPA manager ng Abra de Ilog. Parang bago siya, no? Bago. Oo, first ano natin sa kanya. First interview kasi yung dati natin nakakapanayam lagi si Sir June. Si June Miranda. Oo, so nagkaroon ng mga At reassignment. pag alam ko si June yata, sa Kaminawit yata siya ngayon naka-assign. Na kung saan ang tinutukan naman niya yung biyahe ng barko mula San Jose to Kabisayaan. Antique, Siberara, mga ganyan. Ano? So, ang sinasabi ni Miss Len Macariola, wala kayong alalahanin Correct. sa inyong pagbibiyahe. Parang tuloy-tuloy naman. Wala pa silang talagang official na mga nagpa-announce ng cancellation. Maliban na lang sa Montenegro, na mamaya 11:30, wala. Ngayong 11:30. Ayun nga pala, no, ngayong 11:30 ay kanselado yung biyahe nila. Pero may announcement na 3 p.m. sila ay bibiyahe o magkakaroon ng pag. Okay. Alam mo, Helen, maganda yung ating magiging talakayan ngayon sapagkat Sapagkat maganda ang ating kaharap. nababalutan naman ng hindi ko alam kung kontrobersiya itong mga talakay natin. Sapagkat nakukulayan na naman yung serbisyong binibigay ng ating San Jose District Hospital. Alamin nga natin mamaya yan kasi may mga proseso yan. Lalo halimbawa, doctor's request. Ang nag-request na ilipat ay doktor. Iba naman ito kasi ang sitwasyon kapag ito naman ay patient request. Yung pasyente ang nag-request naman na siya ilipat. Mamaya alamin natin yan, ano? Sapagkat nasa ating himpilan na ngayon mismo, pakilagay nga itong mic niya, Ernest. Yan, maganda kasi no, talagang malaman natin yung proseso ng paglilipat o pagta-transfer ng patient mula sa San Jose District Hospital going to other hospital. At pag ang pinag-uusapan natin ay ang pagta-transfer, social workers ball, no? Sila sa tanggapan ng social workers office, sila ang makakatulong at talagang sila ang nag-aasikaso tungkol sa paglilipat ng isang pasyente mula dyan. Okay, pakilala natin ang ating Social Worker Officer 1 ng San Jose District Hospital. Alam mo, sa mga social worker, Helen, wala ba nakikita na isa yata sa criteria para kayo makakuha ng ganitong course ito parang 4-year course ito Social worker? Oo, dapat ikaw ay maayos sa sarili,
dapat, parang ganun. Parang, hindi ka pwede hindi ka maayos sa sarili dahil unang-una. Para mas sinasabing with pleasing personality. Parang, kasi unang-una, Oo. haharap ka sa mga tao eh. Aha. Paano kapag harap mo sa tao, kayo laging nakasimangot? Hindi, alam ko ang gusto mong puntuhin, kasi kadalasan, pagka maayos ang personalidad, maayos din ang pag-uugali. Yan. At yan ang number one qualification na alam ko ng isang social worker, yung maayos makitungo, may passion, may compassionate siya, and et cetera, et cetera. Kasi social worker, pag binagta social, ito yung mga tao ito. Ayan, ha? Yung worker, ikaw ang nagkatrabaho sa mga tao. Pakilala natin si Miss Fabian Peralta. Fabi, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po, Sir Perdi and Ma'am Helen po. Yan. Salamat, nagkaroon ng pagkakataon. Oo. Alam mo, itong isa sa Good morning kay Ma'am Jerina Pablo. She's watching right now. Pero alam mo, isa sa mga opisinang pinakaabala at laging maraming pila ay ang Social Workers Office. At ang head niyan ay si Ma'am Feby Peralta. Okay, may tatanong sana kay Feby. Tatlo kasi ang gustong itanong. Unang-una, ay yung proseso ng pagtanggap ng mga pasyente kapag kayo magpapacheck up sa OPD. Yes po. Ikalawa, pasyente na pupunta sa ER para magpa-admit. Ikatlo, yung pasyenteng naka-admit pero transfer. Unahin ko muna, hindi ko alam kung ito sakop mo din sa social worker. Yung proseso ng pagpapacheck up, halimbawa. Kahapon, alam ko, mga buntis ito eh. Ito ba dumadaan din sa tanggapan ng PCSO? Ng social worker? Sige po, ipapaliwanag ko. Okay. Sige po. So, ang kadalasan po nangyayari po sa ating outpatient department, una po ay magpapacheck up sila sa ating mga doktor, kung saan bibigyan po sila ng mga, kung halimbawa po, may resetang gamot, meron po mga lab requests or CT scan, ultrasound and x-rays. Meron po tayo unang-una po yung yakap na tinatawag, which is PhilHealth po. So meron siyang certain laboratory na nasasagot ni yakap na kung naka-register po doon yung ating pasyente ay masasagot po ng yakap. Ngayon po, kung hindi naman po ito masasagot ng yakap dahil hindi nga po siya naka-register, ay doon po pumapasok ang medical social worker kung saan po pupunta ang pasyente or yung kanyang relative para ilapit po yung mga request na nasabi ko po kanina. So ngayon po, doon po nila ipaprocess sa amin sa medical assistance for indigent patient and financially incapacitated or yung MAIPIP po na tinatawag. Which is ibibigay po nila sa amin yung kanilang mga requests and then kanilang valid ID para ma-process po namin sa MAIPIP yung kanilang mga babayaran. So, yun po. So, gaya po ng tanong nyo, kung sakop pa din po ba namin yung OPD? Yes po. Okay. So, ngayon po, may mga gamot po na inilalapit po ang ating mga pasyente, which is may mga pagkakataon po na wala po sa ating pharmacy. Ngayon po, meron po kaming tinatawag na AKAP Hub. So, si AKAP Hub po ay meron pong mga gamot kung saan may partner po silang pharmacy sa labas na makakatulong din po sa mga pasyente natin para ma-avail nila yung mga gamot. Okay, baka malito yung ating listeners. Iba yung yakap ng PhilHealth sa AKAP Hub. Yes po. At ito'y matatagpuan pareho sa loob Sa ng loob po ng hospital natin. Yes po. Okay. Dito naman sa isang tanong ko kanina, yung pupunta naman sa ER. Paano proseso rito? Sige po. Sa ER po, bali, dalawa po yung nagiging case po ng patient. Meron po tayong mga ER patient na hindi po na-admit at may ER patient na na-admit. So, unahin ko po yung mga ER na patient na hindi po na-admit. For emergency ito? Yes po, for emergency cases po na pinapauwi din po ng doktor. Ngayon po, kung sila po ay i-check up po doon, may mga kinukuhanan po sila ng dugo at may mga gamot din po na nilalapat po sa kanila, kumbaga first aid po. So ngayon po, meron po kaming ER social worker sa ER po kung saan sila po yung nag-a-assist sa atin pong mga patient. Ngayon po, kung sila ay ma-assess naman na ating social worker, lalo na kung sila ay indigent, yun po ay sinasagot po at wala po silang binabayaran. Ngayon naman po, kung si ER patient ay ma-admit, doon na po pumapasok yung mga iba't ibang programa po ng ating hospital. Sa amin po, sa medical social worker, yung mga pasyente po natin na walang PhilHealth, pwede po silang ma-enroll po sa point of service kung saan Sa tulong ng civil service ninyo, no? Yes po, social worker po. Okay. So, pwede po silang ma-enroll sa point of service
after assessment po ng social worker, para po pag sila ay lalabas po ng hospital ay wala silang babayaran po. So ngayon naman po, kung si pasyente ay na-admit at choice niya na siya ay mag-private, meron po kasi tayong ward, meron din po tayong private room. Ngayon po, kung siya ay magpa-private po, andyan naman po si AKAP Hub para naman po ma-process yung kanyang PhilHealth. So may mga certain documents lang din po silang ipapasa para po maayos yung kanilang PhilHealth po. Unahin ko muna itong kasi dalawa yan. Papasok halimbawa sa private tsaka Yes, po. sa Ward. charity, sa ward. Yes po, sa ward. Yung ward natin, ito ay iba na sa ward nung una. Yes po. Ibang-iba na ito ngayon. Dahil unang-una ito ay ipinagawa ng ating provincial government through Governor Ed na ito'y lahat ay ipa-aircon. Aircon, yes. Kaya yung ating pasyente dyan, kahit nasa charity, ay komportable. Yes po. Hindi yung paypay ka ng paypay, tapos init na init. Pero may ilang room na hindi talaga nilagyan. Ay oo, kasi may depende sa karamdaman yun. May cases po kasi na hindi pwede po ang Oo, aircon. Air oo. condition. Tsaka minsan ayaw din ng pasyente na aircon. Pagka ganyan, aircon, tapos mga gamot, paglabas pa, papaano yung pagbayad ng mga ito, yung billing nila? Sige po. Gaya po nung nasabi ko kanina, unang-una po is ipaprocess po namin yung kanilang PhilHealth. Ngayon po, yung PhilHealth po ay nakadepende po sa sakit ng pasyente, yung mababawas sa kanyang bill. Ngayon naman po, kung halimbawa po na masyadong malaki yung bill niya, and then konti lang po yung nabawas ni PhilHealth, doon po ulit babalik ang pasyente sa medical social worker kung saan ipaprocess po namin sa MAIPIP, yung medical assistance po. Ano yung MAIPIP na ito? Medical assistance for indigent and financially incapacitated patient po. So bali, doon po namin ipaprocess para po makalabas yung pasyente na walang binabayaran. Walang babayaran? Yes po. Basta nasa charity ward ka po. Okay. Automatic. Halimbawa, ikaw ay nasa private. Okay po. So sa private naman po, unang-una po, makakagamit pa din naman po ito ng PhilHealth, pero depende po sa case po ng patient po. Ano po? So ngayon po, after niyang mabawasan ng PhilHealth, papasok pa din po si AKAP Hub, which is may PCSO po tayo nakapartner. And then, after PCSO po, pwede po ulit po itong ilapit sa medical social worker po. Pero hindi po natin sila masisigurado na walang babayaran dahil meron po silang private doctor po na kailangan pong bayaran po yung naging service po ni doctor. Professional fee. Yes, Yung PF. kaya nag-private, ibig sabihin may kakayahang magbayad. Yes po. Okay. It's choice po yun ni patient kung siya ay magpa-private or siya ay magcha-charity ward po. Tinatanong naman. Yes po. Okay. So after po nilang tanongin, meron pong nagiging assessment pa din po syempre yung social worker kung ang pasyente po ay talagang may kakayahan to pay or wala po. Ngayon po, kung depende po sa case niya, halimbawa po, need niyang i-isolate at ilagay sa private, nagagawan po ng paraan po para talagang wala pa din po silang bayaran. O yung iba naman kasi, kaya naman nagpapa-private kasi alam na aircon ng private ay yung mainitan. Yes. Pero ngayon siguro laging puno yung charity kasi aircon na nga. Hindi komportable ka na. May mga case po kasi tayo, halimbawa, senior citizens po, na ayaw po na may kasama po sa loob ng room kasi may instances po kasi na syempre may katabi ka, possible bigla, Solo mo yung room. Yes po, mawala. Parang yun po yung kinakatakot naman po nila. Pero mayroon ding semi-private. Yes sir, Okay. meron naman po. Pag semi-private, may kasama siya ron. Yes po. Limited lang po, parang 3 to 4 patient lang po. Pero same case lang po dapat ng isang patient. magkakasama. Yes po. Okay, Hindi pwede po ang halimbawa, lalaki, babae, hindi correct, po pwede. Okay, dadako na ako dun sa gusto kong itanong. Halimbawa, yung pasyente ay ililipat ng ospital, Batangas, Manila, or Calapan. Sasabihin ng doktor, dapat ka mailipat. Ito yung tinatawag na doctor's request. Yes po. Paano proseso nito? Ang doctor's request po na ita-transfer po ay dumadaan po sa admitting section and sa ER social worker po. Kung saan, kung halimbawa po, may ambulance naman po ang district hospital, talagang itina-transfer na po yan na sagot po namin ang fuel, sagot po namin ang nurse, na wala pong ginagastos po ang mga pasyente po. Ngayon naman po, kung wala pong available na ambulance, doon po pumapasok yung outsourcing po ng mga ER social worker kung saan humingi po ng tulong po sa PDR, MDR, kung minsan po ay humingi pa kami ng ambulance sa
PDR main sa Mamburao po. Para lang po ma-transfer yung ating mga patient. Pero yung fuel po nun ay sagot pa din po ng district hospital po. Pagka doctor's request, Yes, walang alalahanin yung pasyente. Yes po. How about yung billing? Ang billing po ay sagot pa din po ng hospital. Sagot pa rin. Yes po. O halimbawa naman, ito, isang pagkakataon naman, na yung pasyente mismo ang gustong lumipat. Palipat. Oo. Okay po. So, another case po yan, yung patient's request po kung tinatawag po. So, bali, meron naman din pong pagkakataon na pag patient request po, pinapahiram pa din po ng district hospital ang ambulance kung available po. At wala naman pong ito-transfer na emergency. Pero kapag ganyan po talaga, humihiram po ang social worker po sa PDR or MDR. Kaya lang po yung kaukulan po na mga gastos po ay sagot po talaga ng relative. Pero ina-assess pa din po yan. Depende po sa kalagayan ng pasyente. Ang tulong na gagawa ng San Jose District Hospital ay maghagilap kung saan pwede makahiram ng ambulance. Yes po. Tapos, kaya lang dahil ito ay hindi naman doktor ang nagsabi na dapat kang ilipat, kundi yung pasyente mismo ay talagang may sasagutin ito. Yes po. Oo. Pero hindi naman po sila pinapabayaan dahil kung talagang wala pong kakayahan, nire-refer po namin sila sa PSWD po kung saan nagbibigay po ng financial assistance naman po. Yan siguro yung magandang i-inform o i-educate natin sa ating mga kababayan na pag meron silang problema o meron silang pangangailangan tungkol sa paglilipat ng pasyente, social worker ang dapat na pinupuntahan nilang opisina sa ating medical social workers office. Pero may pagkakataon din, Naliban, na yung ilang Tagalog, lalo taga Maynila, doon nakatira sa Maynila, dito inabot sa San Jose ng pagkakasakit. Siyempre, pagka na-admit yan dyan, magre-request siya na iuwi siya sa Maynila kung saan siya nakatira. Yes po. Paano ito? May nangyayari pong ganun. Doon na po pumapasok yung patient request po. So, bali, hindi po sila tiga dito sa atin. Gusto nila doon sila magamot sa kung saan malapit po sila sa kanilang pamilya. So, ngayon po, possible po, hahanapan sila ng ambulance. Pero, gaya po ng sabi ko po, sagot po nila yung mga gastusin po. Ito ay napatunayan ko na, Helen, kasi ako ay na-admit sa District Hospital. Ako ay nagpalipat sa Maynila. Hindi ako nagpalipat. Request ang doktor. Doktor talaga mismo. Oo, nailipat ako. Kaya- Wala akong ginastos ni 5. Supposed to be talaga ganun naman talaga ang proseso. Malinaw na malinaw yan sa bawat empleyado ng San Jose District Hospital. Alam din ng mga doctors yan. Ano? At malinaw, gusto lang natin bigyan to ng emphasis, na kapag talagang doctor's request yan, di ba Ma'am Feby, gagawa ng paraan ang doktor, no, sa pakikipag-coordinate din, in coordination with social worker, na ito ay mailipat, no, i-coordinate, yung nga sinasabi mo, sa PDR o kung saan magpag-outsource ng ating mga social worker. So, ganun yun. Pagka talagang doctor's request, gagawin talaga yan at walang babayaran pag doctor's request. Yes, pagka ba halimbawa, Walang gastos doctor's pala. request, magkakaroon ng hospital-to-hospital coordination. Yes po. Pagka yung patient request, mayroon din bang ganon? Kino-coordinate pa din naman po ng doktor kasi hindi po siya pwedeng basta i-transfer po sa isang hospital na hindi po natatawagan ng doktor yung ibang hospital po. Okay. Kaya kung minsan po, diyan din po nagkaka-problem. Kung minsan po kasi gusto nang lumipat ng pasyente, kahit hindi pa po sila na i-coordinate po ng atin pong doktor. Diyan malimit, no? Nagkakaroon ng mga, yung mga pagbabash sa San Jose District Hospital na parang bakit gusto nang umalis, ba't ayaw niyong paalisin? Ayaw paalisin. Pero ang dapat na maliwanagan po nating lahat, hindi po pwedeng kahit gusto niyong umalis at lumipat sa isang ospital, hindi po pwedeng gano'n na walang coordination ang hospital to hospital or doctor to doctor na paglilipatan. Yung paglipat ng pasyente from San Jose District Hospital patungo sa Calapan ay ibang sitwasyon pag ang pasyente naman ay dadalhin sa Maynila. Yes. Dahil pagka pakalapan, byland dito eh. Ay pa Maynila, may sasakay sa tawid-dagat. Yung bang pagbayad ng ambulance sa barko, sino mag-ano nito? Actually, halimbawa, doctor's request. Actually, ito po ay sagot po ng patient. Okay. Pero ine-refer po sila sa PSWD po para sila ay makatanggap po ng financial assistance. May pagkakataon po na minsan nauubusan po ng fund ang PSWD, pero pinagpa-process pa din po sila ng papers kung saan may ibabalik po sa kanila yung gastos. Sasagutin muna ng pasyente. Yes po. Oo.
Yun siguro yung dapat maging malinaw din sa bawat isa na yung mayroon tayong kaukulang responsibilidad bilang pasyente o bilang kamag-anakan ng pasyente na mag-provide ng mga dokumento na kinakailangan ng ating gobyerno. Kasi yung mga papel na yun, halimbawa, yung mga certificate of indigency, mga valid IDs ninyo ay pangangailangan ng inyong tanggapan, ng medical social worker na i-attach sa bawat reports na ginagawa ng ating opisina. So dapat malawak din ang pangunawa doon, Ferdy. Malinaw kahit na ito'y doctor's request, basta tawid dagat, yung ambulance ay sasagutin ng pasyente. Hindi po ambulance, sir. Hindi. Kumbaga, pamasahe po sa barko. Yung pamasahe sa barko? Yes po. Ng ambulance? Yes. Okay. Kasama, pagka ba sa ambulance, sa barko, libre na yung ng pamasahe yung pasyente at yung bantay niya? Yung pasyente po at Pasyente. yung driver at yung nurse po. Ayun, kung ilan man kasama sa ambulance, sagot na ng pasyente yon. Yes po, kasi kung Yung minsan pamasahe po, sa barko, ha? kung minsan po gusto ng relative na medyo madami sila, kung minsan po nag-exceed po kasi doon sa talagang dapat kasama lang po ng pasyente. So ang libre ay ang pasyente, ang nurse at ang driver. So yun talaga yung wala silang pamasahe sa barko. Pero ilan talaga ang dapat na isama lang sa ambulance ng pasyente? Sa pagkakaalam ko po ay hanggang 2 lang po dapat. Okay. Bakit nagkaroon ng pagkakataon, halimbawa, parang nagkaroon ng pagkakataon na nabas ang San Jose District Hospital dahil sa pasyente, binasa mo kanina, Helen, na... Malimit naman. Oo. Ano yun? At paano nangyayari itong ganito? May pagkakataon po kasi, sir, na may makikipag-usap po sa opisina ng social worker sa admitting po na hindi naman po talaga siya yung dapat kausap. Ganito po. Pumunta po sa social worker, na-explain po yung mga kailangan pong gawin or kailangan ihanda ng pasyente. Tapos, mamaya iba na naman po. Parang, kumbaga, yung information, Salin-salin yes na. po, na Oo. ibibigay mo dun sa isa, naiiba na po ng naiiba. Kasi iba po yung, iba-iba na yung nagpa-process po sa kanila ng mga relative po. Oo. Parang katulad nung pangyayari na yan, yung ipinost, no, na sabi nga natin walang katotohanan, ay ang end ng kwento sa investigasyon ng management ng San Jose District Hospital, di ba, Ma'am Feby? Ang ending ng story ay etong nakipag-usap na relative nung pasyente, siya na mismo yung nagsabi na hindi taga San Jose District Hospital ang kausap. So, iba ang kausap, hindi pa nga kilala, parang ganon. So, sa katulad ng nagpo-post, na hindi naman talaga siya yung mismong naka-encounter, magulo talaga ito. Kaya siguro yun din ang pakiusap natin. Before posting sa social media, dapat inaalam muna yung totoong pangyayari. At saka dapat may pinanghahawakan. And hindi talaga ito yung tamang venue para pag-usapan ng mga problema, mga issues na lalo na medyo ganyan, mapanira. Sabihin na natin, mapanirang mga post. Kahit kailan naman ang daming mga ganyang mga post. Tapos, At alam ko na operahan yata yung pasyente. Yes po. Kahapon po ng umaga sa District Hospital po. sa kahihintay, dahil wala naman kasing ambulance. By that time, wala ang Ano nasa ito? travel. Patient's request ito? Yung Doctor's Doctors. request po. Oo. doctor's request? Yes po. Yung iluwas? At paano ba't lumalabas dun sa post na parang ang nag-request ay yung pasyente na hindi pinayagang lumabas? Hindi May po. ganun Ito ba? po ay doctor's request po. Doctor's request. Doctor's Pagka doctor's request request, walang aalalahanin Oo. ni 5 Yeah. yung pasyente. Yes Lalo po. na kung indigent, talagang sagot yung pamasahe, yung barko, sagot talaga yan ng ng SJDH ng probinsya. Gaya halimbawa yung mga minority, talagang minority. agad diyan, talagang automatic wala silang gagastusin na para sa pamasahe ng sa barko, mga krudo at saka nurse, talagang ibinibigay at ginagawan talaga ng paraan niya ng social worker para talagang maibiyahe o mai-transfer ng wala. Basta ganon, doctor's request. Yun yung gusto kong Yes. talagang bigyan ng emphasis. Sabi nung ilang listeners natin, baka ito'y gustong haluan ng politika. Ngayon, kung halimbawa may tao na lalapit sa atin para humingi ng tulong, halimbawa sa yung nag-post Helen, pinagtitiwalaan tayo na baka makatulong tayo. Siguro pinakamaganda na makatulong talaga, lumapit mismo sa admin ng ospital o kaya sa inyo, sa social work, at doon magtanong
At kung may problema man, ay doon siya makakatulong. Oo, Sabi nga, pinakamaganda. maging bahagi tayo ng solusyon. Huwag tayo maging bahagi ng problema. Yes po. Ganyan ang magiging aksyon kapag ang intention mo ay talagang Tumulong. makatulong sa San Jose District Hospital o sa mga public hospital o sa pasyente, 'di ba? At ang yun nga sinasabi natin lagi namang bukas ang tanggapan ng ating admin ng management ng bawat 7 ospital na meron tayo open para sa mga ganitong mga paglalahad no ng mga problema at mas masasagot kaagad-agad, maiimbestigahan ng kaagad-agad, makakakilos o makaka-aksyon ng agad-agad kapag doon sa tamang venue. Ang social media never kahit kailan. Lalong gumugulo pag General. Okay, magandang talakay natin na nililiwanagan yung ating mga listeners pagka patients or doctor's request. Pagkasakay sa barko, yung ambulance ay sasagutin ng pasyente. How about the toll gate? Libre ang ambulance Yes sa po, mga wala toll pong gate. toll gate. Libre? Oo, Yes Okay. oo, libre. Sa ano yan? Batas yan na talagang walang talagang nabiyahe ka talaga sa Manila. Naalaala mo may toll gate Pero yun ang gusto nating ipaalala. Alam mo, itong magandang gawing batas, Helen. Ito talaga makatulong. Kung ako, halimbawa, ako'y mahalal. para may balak ka. Bukal. Oh. Ililibre ko sa barko ang mga ambulance. Magkakaroon kami ng MOA ng mga shipping company na kapag hindi naman araw-araw may biyahe ambulance o kaya kahit kalahati ang bayad. Alam mo, ang pagkakaalam ko kung di ako nagkakamali, Ma'am Feby, pumasok na sa isipan nito ni Governor Ed na magkaroon ng mga ganyang MOA, ganyan. Kaya lang medyo parang naging masalimuot, no? Hindi naman lahat ng barko. Kasi baka yung mga barko ayaw. Meron kasi isang barko. May isang barko lang halimbawa na pwedeng ilibre o kaya kalahating mabayar. Hindi naman necessarily na lahat ng barko. Alam ko na, ang gagawin mo, bumili ka ng sarili mong barko. Pag Binigyan mo ako ng magandang idea, Helen. Anyway, medyo nagpapagaalan tayo ng ng ating Kumusta yung pinag-uusapan. pasyente na ipinost na yun, na yung tinutukoy na yun? Bali kahapon po ng umaga ay naoperahan na po yung patient. Anong sakit niya? Parang AP po yata. Ano yun? Appendectomy? Appendectomy. Okay. Sa pagkakaalam ko lang po pero hindi ko po. Saka hintay. Tsaka yung appendectomy parang normal na ito parang hindi ito major na, parang madali na lang ito Ang kakulangan lang siguro, kulang tayo ng anesthesiologist. By the time, sa kahihintay nga ng ambulance, bigla din nagkaroon at dumating yung yung anesthesiologist na tawag dito na naging dahilan kung bakit ita-transfer. Pero yun nga, ang malinaw dito, walang binayaran, walang ginastos ang pasyente at wala hong katotohanan na pinababayad o anuman. Kung may kausap yung relative na binabanggit, hindi po mga taga San Jose District Hospital. Inamin na yan ng relative ng pasyente na ang kausap niya ay tagalabas, at hindi taga. Yun ang minsan nagkakaroon talaga ang problema lang kapag nakasagap ka ng balita na ganito at meron kang intensyon na siraan ang isang institusyon, pipick upin mo yan at ipopost mo na agad. So hindi nakakatulong. Mas nakakatulong, Manong Ferdy. Kausapin mo, tawagan mo. Huwag tayong maging bahagi ng problema, sabi nga natin. Kasi pinakamaganda ikaw na sana nagbigay ng pamperkrudo. Ayan, O dahil pinahanap daw, pinaikot. Parang may nabasa akong ganun Pinahanap, pinaikot, pinahirapan yung pasyente naghanap ng sana binigyan na lang kung talagang gusto mo makatulong, di ba? Hindi basta ang maliwanag dyan, sabi nga ng Governor Ed, ay tulungan yung mga kababayan natin magpapagamot sa mga ospital natin, yung 7 ospital, na zero billing, gano'n. No balance billing and no balance billing. Kumusta ito? Napapatupad ba yung... Yes po. Okay. Always. Ang NBB po ay napapatupad po, lalo na kung nasa charity ward po ang mga patient po. At kapag kayo nasa pay ward, ano ba tawag sa pay ward, Helen? Private rooms. Private room, o kaya semi-private. Ito'y may babayaran dahil nasa private ka, kaya semi-private. Natural may babayaran. Yes po. Pero ginagawan pa rin ang paraan na yung babayaran ay mapaliit. Yes po. May mga partner agencies po like PCSO, gaya po ng sabi ko kanina, and sa amin po yung sa Maipip po. So, sa pagkakataong ganyan, wala palang dapat na ikabahala o ikaproblema yung ating mga kababayan na talagang walang-wala sa pagpapagamot. Yes po. Hindi totoo
na pagka dinala ka dyan ay lalo kang pahirapan dahil sa bayad Yes sa po. ospital. Basta masipag pong mag-process po ng mga papers, wala po tayong magiging problema po sa mga bayarin po natin sa San Jose District Hospital. At kung may problema man kayo sa pag-process ng papeles, halimbawa wala kayong alam sa pag-process, nandiyan naman ang opisina ninyo para Yes po. tumulong. Yes po. Okay. Lagi. Kayo ba sa opisina niyo sari-sari mga problema sa ospital ang tinatanggap ninyo? Yes po. Tulad halimbawa ng ano. Hindi na nagpapa-apekto si Ma'am Feby, ano? Hindi ka naapektuhan sa trabaho. Lagi ka nakangiti. Fresh na Hindi fresh naman ka. po kasi dapat po hindi mo i-ano yung sarili mo sa mga problema po ng mga patient po. Nasisigawan ka rin. May pagkakataon po. Oo. Paano mo tinatanggap yung gano'n? Paano mo... Ngingitian ko na lang po. Diba? Tapos explain na lang po natin ng maayos po doon sa patient. Oo. Yung binabanggit mo, Manong Ferdy, yung Ano, Manang Helen? NBB, sabi mo, Ano yun? yung no balance billing, Yes, yes, yes. NBB, Oo. sabi nga ni Ma'am Feby, laging napapatupad. Sa record shows ng ating San Jose District Hospital, nasa 98% ang Oh. NBB, almost every day. Halos so, ibig 100%, sabihin, eh? Oo, so ibig sabihin 2% lang more or Oo, less yung oo. mga nasa private room na na nagbabayad, no, at may mga kakayanang magbayad na yung iba naman nga talagang PF lang din nababayaran nila dahil sila ay PhilHealth. Yan na naman, papasok na naman diyan yung kahalagahan na ikaw ay member ng PhilHealth, di ba? So, yung maganda lang po, talagang mari kayo magtanong kasi ngayon meron po maraming pwedeng pagtanungan sa tanggapan ng SJDH. May mga receptionist na pwedeng mag-assiste sa atin. Ang social worker, basta usaping paglilipat ng pasyente, social workers, ball po yan. Kaya sila yung makakatulong para hanapan kayo kung hindi available yung ating ambulance. At saka talagang susolusyonan, gagawa ng paraan yan, lalo na doctor's request. Ang doktor ang nagsabi na ililipat. Sabi ni Dexter Reyes, kung tawid dagat, hindi libre ang ambulansya sa barko. Tama yan, tama. Yan yung paulit-ulit natin binabanggit kanina. Kapag tawid dagat, talagang sasagutin ng pasyente yung pamasahin ambulance sa barko. Okay. Alright, samantala, ay maraming mga konelen dito. Sabi ni Matilde Halog, ano to? BB Go, ma'am, ano yun? Go. Super bite po yan, sabi niya. Tapos si Artsy LA, mga basa po sa SJDH, agoy-agoy, nood-nood. Watch, not just with your eyes po, ha? Hehe, sabi niya. Sana nga talaga naman makipagtulungan ang bawat isa para talagang kung ang ating layunin ay maisaayos at talagang dapat kasi isaayos ng mabuti ang San Jose District Hospital dahil ito lang ang ospital na talagang sabihin na natin na isa sa mga pinakamalaking ospital na meron tayo dito sa San Jose. So dapat magtulungan tayo dahil nakikita naman natin nag-e-effort ang ating probinsya para talagang punuan kung ano man yung mga pagkukulang. Kaya lang talagang makikita mo buhos, dagsa lagi yung mga pasyente ng San Jose District Hospital. Kaya yung sabi mo kanina, Manong Ferdy, na ang dapat mga talagang gagawin. Ang isa siguro dyan, pag tayo pupunta sa mga public hospital, hindi lang sa Occidental Mindoro, kahit sa Maynila, lalawakan mo talaga ang pasensya dahil meron talagang pagpila. May mga proseso talaga May dyan. proseso. Oo. At talagang ganun ng mga public hospitals, dinadagsa talagang maraming Basta pasyente. tatandaan natin, itong 7 ospital dito sa ating lalawigan, yung pinapamahalaan ng provincial government, ariin natin atin ito. Atin itong ospital na ito. Maging kabahagi tayo Maging sa bahagi solusyon. tayo. Oo. Kaya, sabi nga natin, sana wag naman tayo magpunta sa ospital, sana hindi tayo magkakasakit. Kaya lang, normal naman sa tao kasi nagkakasakit. Wag po tayo may niwala basta-basta sa atin babasa sa social media na ganito kasama itong ang San Jose District Hospital. Tapos isang araw, makikita, nandiyan ka, Oo, di ba? nagdadala ng pasyente ron. Oo. So talagang dapat magtulungan tayo. At ngayon gusto nating ibalita, Ma'am Feby, na ang San Jose District Hospital, meron itong survey. Ang bawat section, ang bawat opisina, meron doong box para sa survey. Kung hindi ka nasiyahan sa serbisyo, halimbawa ng records office, ang serbisyo ng medical social workers office, may box yan na pwede mong sagutan. Hindi maganda.
masungit. Kung ano yung kanilang doon pwede nilang mailabas. So hindi na Okay. kailangang mag-social media. Yes, okay tayo. Medyo kinapos sa oras na Helen. Si Feby, baka mayroon ka nais na bigay na mensahe. Go ahead. Sa mga pasyente po natin na gusto po talagang humingi ng tulong is mag-process lang po tayo at lagi namin po kayong tutulungan po. Ayun. Thank you. Okay. At saka, yun nga, ipaalam din natin na lagi pong bukas ang tanggapan po ng ating admin's office at tanggapan nating lahat para sa inyo pong mga katanungan at mga medyo nakakalitong mga proseso. Alam mo tama, pag may konting problema, nandyan ang social worker, nandyan ang pag-ibig, nandyan ang admin's office. Willing naman sila. Pag-ibig talaga, ha? Nandyan naman sila para lagi sagutin kung may mga queries tayo tungkol sa pagbabagbot natin sa mga ospital. Okay, Ma'am Feby, maraming salamat muli sa iyo. Thank you din po. Okay. Yes, Helen, paalam na tayo. Again, thank you very much sa ating SJDH Social Worker Officer 1, Ma'am Feby Ann Peralta, sa ating pong pagsasama-sama ngayong araw na ito, no? Sa ngalan pa rin ni Governor Ed Gadjano at ng ating mga department heads ng Provincial Government of Occidental Mindoro, syempre pa sa panguna pa rin ng ating PIO Occidental Mindoro headed by Sir Jed Manuel, sa buong team ng PIO, kasama natin dito si Ernest Romualdo, kasama pa rin si FJ Obra at si Robert Eugenio. Ako naman po ang inyong lingkod bayan, Helen Pilaro de Guzman. Samantala, parang kilala ko ito. Edwin de Guzman is watching right now. Sa kanan po ng ating PIO Online Radio at ng ating mga radio partners, ako naman si Ferdy Data, nag-iwan po ng isang magandang hapon na. Maraming salamat sa ginawang pagsubaybay. At tulad ng dati, isigaw natin sa buong mundo na tapoy ganadong Mindoreño. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Magandang hapon na po. Halina sama-sama, karan at pakinggan, balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Eleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadjano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa.